Ano pala to? Ang laki pala niya, oh. Ito yung Apple Store, oh. Ang laki, oh. Electric car pala yung Huawei. Grabe. Wala akong kaplano-plano na i-vlog tong trip namin na to. Pero sa sobrang ganda kasi ng mga nakikita ko sa paligid, gusto kong i-share sa inyo. Wala talaga kaming balak na i-vlog itong biyahe namin na to, pero since nandun na kami, naisip ko na sayang naman, kumukuha na rin naman ako ng mga videos. So we arrived at NAIA Terminal 1 around 11 PM kasi ang flight namin is 2 AM, and just like that, after 4 hours of flight, lumapag kami sa Shenzhen Airport. We had 4 hours ng layover, which is enough time para makapagpahinga. Pagdating namin ng airport sa Beijing, Diyos ko, super lamig. Alam mo yung feeling ng hotdog na pinasok sa freezer? Ganun. Lamig ba? We booked ahead a taxi from the airport to the hotel. Grabe ang mga kotse dito. Halos lahat yata hybrid cars na. Halos 1 oras din yata yung biniyahe namin galing airport papuntang hotel. Tayo. Oh, grabe naman kalamigan dito. Grabe yung mga motor, kala mo bambabangga eh. Ngayon minus 7 degrees dito sa Beijing. Grabe, ito na yung kauna-unahang naranasan ko na yung lamig. I've been to a lot of places like Baguio, yung malalamig na lugar, pero iba yung lamig dito. Talagang ayan, para ilang minutes walang kami lumalabas galing dun sa hotel, pero talagang ang sakit na sa ilong. Sakit yung na. Mga tao dito, yung mga Chinese, hindi sila katulad ng akala natin na masusungit. Di ba? Anong tawag dito sa lugar na to? Wangfujing. Wangfujing? Jing. Jing. Wangfujing. Wangfujing itong tawag sa lugar na to Jing. Wangfujing, Beijing. Dito ba yung yung maraming parang tourist spot to, no? Daming mga stores, kung ano-anong brand. Madaming familiar na brand, pero marami rin hindi. Tulad yan, hindi ko alam yung black paint na yan. Daming tao. Sabi kasi daw to, tourist destination. So maraming turista, maraming lokal na naglalakad. Para siyang isang malaking plaza, isang street. Yan. Oo, nandun sa dulo. Tawag dyan, di ba? Omega Tower. Ayan, kasi Omega yung brand ng relo. Ganda niya pagkagabi, ang daming ilaw. Humusok na yung bibig ko. Lahat ng tao nakapang winter. Ito, kahit naka-gloves ako, pa rin, sumusuot yung lamig. Grabe. So ngayong gabi wala namang kaming agenda kung saan pupunta siguro. Lalakad-lakad lang, hahanap ng kakainan para sa dinner. Pala dito yung mga tao, yung mga lokal, kung saan nag-yosi. Ayan, may Anta, Lining, diba? Yung mga medyo familiar na brand. Pero nakakatawa yung mga ilaw, anak, no? Kasi parang Christmas pa din, anak, no? Kasi yung ilaw ang dami. Ito yung unang beses na lumabas kami. Ang napansin ko dito, marami ring local tourists, pero kahit ni isang Pinoy, wala kaming encounter. Bakit kaya? Amazing yung mga street, grabe. May mga pailan-ilan biglang may magsasanga yung street, maliit lang. Naghahanap kami ng ng kainan. Doon ba banda? Doon daw banda. Doon pa sa kabila. Yung mga kainan dito, ito, Chocolate Museum. Chocolate Museum daw. Peking duck ba yung hinahanap natin?
Dapat dito, ano, medyo mabilis yung lakad mo para hindi ka malamigan ng sobra. Eto, uy, KFC, HLA. Grabe yung iba, kaya ng kamay nila na walang gloves. May nakasalubong kami kanina. Tapos kumakain pa ng ice cream. Grabe. Ito na yung dulo. Maiksi lang siya. Ito na yung dulo ng plaza na to. Kagandahan, bawat kanto may makikita kang ano, visible yung mga pulis nila. So, may tanong pa siguro. Ang pinakamalaki lang naman na cons dito pinakamalaking con dito ano lang yung language barrier. Talagang siguro mga 95% ng mga Chinese hindi naman marunong mag-English at hindi kayo magkakaintindihan. So, maganda naman merong mga nada-download na app sa phone para sa translation. Babalik na daw kami kasi doon yung may Peking duck. Papasukin natin tong isang street dito. So, meron dito parang mga kainan din, no? Ito, Quan Jude. Dyan yung ano, Peking duck. Ito pala yun. Yung Peking duck. Tapos yung mga siomai yun. Wow! Meron din dito mga bangketa. Ayan. Gugulat ka dito kasi yung mga ganito nila, yung mga nagtitindi nila dito. May QR code ng Alipay. Ayan, oh. 'Di ba? Itong mga souvenirs. Cute, no? 你看网上那59岁那个妈妈生孩子那个59， Maganda yung mask ni Kuya, oh. Gusto ko yung ganong mask. Saan kayo nakakabili nun? Uy, may dragon pa. Ang cute nito. Cute nitong dragon, oh. Pwede isabit. Kasi hindi natin alam kung dito na ba yung yung bilihan ng mga mura talaga. Hindi dito, hindi pa dito. Ayan. Galing, no? May QR yung bangketa. Papasok na tayo doon. Grabe, puro kainan pala dito. Dito bandang to. Itong pinasok namin na street na to. Pero dito daw yung Peking duck. Ito yung titikman namin ngayon kasi base sa mga kwento talaga napakasarap daw nito. Yung si Mrs. nga hindi yan kumakain ng mga manok, mga ganyan, lalo na ng duck. Pero nung natikman daw niya talagang masarap. Iba yung lasa, hindi walang lansa. Itatry natin ngayon. Okay. Quan Jude Roast Duck Restaurant. Ito tayo, makain tayo dito. Sana hindi na malamig dito sa sa loob. Uy, mainit na. Nice. Mainit. Sa ibang floor pa siya. Buti uminit. Pag mga pumapasok ng mga establishment, pwede mo medyo tanggalin yung mga nasa ulo kasi medyo uminit na siya. Mainit dito. Ito yung mga ibang menu nila, oh. Yan. Pero pag mga sa nga daw, pag sa mga roast duck dito nga daw talaga. Itong resto na to, ang subok na. Uy, mas lalong uminit pa. Nice. Ito siya sa loob. Uy, mainit. Nice. Ito na yung binigay sa ating table. Ito yung menu. Pili lang tayo dyan. Yan yung roasted duck. 268. Ano yan? Side dish. So yung 268 parang pumapatak magkano yun? Times 8 o 9? 8.5. Parang siya na medyo parang fine dining. Normal lang to. Sa Pilipinas may mga ganito rin itsura ng mga kainan. Yung mga Chinese restaurant. Ganun na ganun. Parehas na parehas. Hindi lang namin masyado siyang maintindihan. Ganyan lang sila, medyo hindi talaga kayo magkakaintindihan. Pero yung mga lokal dito na yan, mababait yan sila. May translator. Ano yun? Alipay, meron. Yan, gagamit tayo ng translator. Ayan. Ilang rice? Additional 3 rice, please. Ay, wala. Hindi gumagana yung speak.
Ayan, ito yung translator app ng Alipay. Pwede kang mag-translate kung gusto mo kausapin. So ito, yun ang medyo challenge. May gusto kaming orderin pero hindi kami magkaintindihan. Hindi, para sa sabi niya, hindi dapat kami rice. Gusto niya wrap. Parang yung sabi niya. Sinasuggest niya na wala dapat rice yung itong Peking duck. That's all. That's all. 啊，行，2份儿、3份儿，这个不要了。饮料或者什么？你看一下，这个都没了，这个或者是这个。 Thank you. Dito na order yun. So ayun na yata. Tingnan natin. Yung video natin yun. Ito na yung Peking duck. So yung isang order na yun is yan na yun, isang buo yun. Yan yung isa-serve sa inyo. Pero ihiwain niya muna. So ang laki pala niya oh. So sulit na rin siya sa presyo niya. Kasi buo naman yun eh. Hindi ko nga lang alam kung yung mga tipong kahit yung mga buto ibibigay sa inyo. Hindi ko alam. Pero yung mga laman, ayan. Mainit pa. Umuusok-usok pa. So ayan siya. Yung famous Peking duck dito. Skin with sugar. So yung balat, isasawsa mo dun sa asukal. Ano pa yung dalawang yun? Ayan na yung laman. Oh. Ito na yung laman. Hindi ko alam soup yata yun. Kaya hindi ko alam soup. Pero parang soup naman siya. So, parang bibigyan ka ng appetizer muna. Buko natin kung paano kainin to. So ito daw munang balat. Itong balat sasawsaw dun sa asukal. First time ko to. Yung mga napapanood ko dati ito talaga tinatry muna nila itong balat. Ito. Sasawsaw sa asukal. Tapos ito to? Oo nga. Ang sarap. Parang walang kaparehas na lasa. Para siyang may lasa ng manok, pero hindi eh. Parang lechon na. Parang lechon manok, pero hindi ganun yung lasa. Hindi naman lechon manok yung lasa, pero hindi ko maano eh. Explain. You will do this sabi. Kasi yung taba niya, parang natutunaw. Natutunaw lang sa dila mo. Grabe naman to. Balat pa lang to. Ang una parang ang weirdo na kasi sa asukal. Ito naman yung may laman. Bunga natin. Ito na yung wrap. Kuha tayo ng wrap. Kasi parang ginagawa nila dito parang samgyup. Sinasamgyup nila yung Peking duck. Para siyang balat ng siomay. Ganun. Ayan. Ayan yung wrap. Kuha tayo ng damihan ko na. Bawat patong ng wrap merong parang papel. So ito lang kukunin mo yung walang butas-butas. Ito ilalagay dun sa wrap. Tapos lalagyan nito. Ito. Anong tawag dito? Ano to? Lalagyan itong mga to. Tapos ito, paano ko lalagyan? Sasawsaw. Or gamitin mo na lang yung ganito. Ito. Lalagyan ito. Parang hoisin sauce na Sarap nito yung balat. Babalot na ganyan. Kasi irarap lang siya na parang ganito. Ganyan may sawsaw ulit. Try natin. Sarap. Ang dami pa lang wrap. 2 patong siya na ganun. Ngayon ko lang nalaman kasi yung mga napapanood ko to, nagtataka ako kung yung mga buto ba binibigay, hindi pala. So tatanggalin lang talaga yung laman, hiwa-hiwain. Kasi yun yung isa-serve sa inyo. Ito. Yan. Isang gumagawa. Wala siyang eksaktong katulad na lasa eh.
O iba yung may Peking duck sa atin, pero hindi ganito eh, hindi ganito yung lasa. Tapos medyo naintindihan pala tayo, kaya nagbigay ng rice 3. Yun yung sinasabi namin kanina. Ayun, tapos na kaming kumain doon. Magkano yung binayad natin? 3,824. Sulit naman siya kasi kakaibang experience. Ito na naman yung lamig. Lalabas na naman kami. Kakaibang experience siya kasi bago sa panlasa natin. Kaya sulit na rin. Hindi naman kami araw-araw dito kakain, kaya okay na rin yun. Ito na naman. Ito na naman yung lamig. Mas mainit sa katawan yung pagkatapos kumain, tapos balik dito sa lamig na naman ulit. Parang mas mainit sa katawan, kaya yun, lumalabas. Lalabas ko nga yung yung pawis ko. Yung may pawis pa eh. Mainit kasi doon, hindi kami nagtanggal ng mga suot namin. Yan. Medyo kumonti na yung tao dito. Kasi anong oras na? Mag-aalas 9 na. Sabi ang mga kainan dito, mga hanggang 8 lang talaga. 8 or 10, mga ganun. Depende siguro pag weekends or weekdays. Pero yun no, yung lamig niya, kailangan mo talaga ng may sapin ka sa ulo. Kasi sobrang lamig. So daw niya magtanghulo. Doon may nakita ako doon, anak ko. Yung mga marami rin ditong parang maraming Russian. Malapit lang sila dito eh. Mas maganda doon. Doon, may nakita ako doon mas maraming tanghulo. Mukhang maki-craving satisfied siya. Pag nanonood kami ng mga video na may tanghulo tulad nitong Beijing, lagi siyang natatakam sa tanghulo. Kaya ito, kung matutupad na yung gusto niyong kumain uli ng tanghulo dito sa Beijing. Ito. Ano? What do you think? Yan yung tanghulo oh. 这个吗？这个白色的， White or red? This one? 这个 You sure? 35. So dito sa China, ang gagamitin natin Alipay. Cashless na kasi dito. Ang hirap naman. Dali. Pay, receive. Ayan. OK， Thank you， Thank you. Anong lasa? Yung white. There's holes。 Ha? Don't look. Ayan, smell ka. Ba't Parang maasim. ba't ganyan yung mukha mo, maasim? Can I try? Try nga natin to. Pura asukal yung nakuha ko ah. Yung matigas siyang asukal. Ganyan naman yung tanghulo eh. Pero nakakano lang kasi kulay puti yung strawberry. Napakalinis dito. Baka makikita mo doon sa kalsada. Ayun eh. Kahit katiting wala. Ito, ang gaganda ng mga pang winter nila oh. Ito. Kaso hindi mo naman magagamit pag uwi. Kung meron tayo. Itong Terex, ang ganda to eh. Tignan mo yung tela oh. Parang ganito siya. Kung meron tayong winter, okay lang. Ang itsura ng mall dito. So ang ginawa namin pumasok kami dun sa Adidas. Tapos pag hindi namin alam, mall pala to. Pagpasok mo ng Adidas, makikita mo may entrance sa likod. Tapos eto na. Ito yung makikita mo dun sa likod ng Adidas. Parang mall pala siya. Hindi namin alam na mall pala yun. Yan yung itsura ng mall. Laki. Grabe yung pabango dito, nasa bendo lang. No? Yung pabango nasa bendo machine lang.
Laki tong mall na to, ah. So meron labas dun, oh. Hindi ko alam kung saan papunta yun. Mirini. Minini. Is it Minini or Mirini? Ayan yung Apple Store dito. Ang laki, oh. Meron pang hagdan pataas. Ito yung Apple Store dito. Ang galing. May ano pa dun. Hindi ko alam ano meron dun sa taas na yun. Pero ito. Yung mga latest phone nila. Ayan. May electric car pala yung Huawei. Grabe. Pogi ano. Ang alam ko lang sa Huawei, cellphone eh. Pero meron pala silang electric car dito. Pero dito naman sa China eh, parang normal na lang yung electric car dito. Ganda ng Huawei yung Estelato. Yung sa kabila yung Nike. Ang dami pa nating pwedeng puntahan dito. Ang daming pwedeng puntahan dito pero parang kulang ang oras eh kasi lumabas kami bandang 7 na. Ngayon 9:30 na. Ngayon sobrang lamig pa rin. Kung ano, yung mga puti-puti dito na nakikita namin. Kala ko mga lumang pintura lang. Snow pala to. Yun oh. Snow pala. Oh. Snow pala to. Snow pala yun. Yan siguro yung mga natira pang snow nung nakaraang araw. Diyan muna natin siguro tatapusin yung pinakaunang episode natin sa ating travel series. Ito yung unang experience namin ng Peking duck. Oo nga pala, yung kinain naming Peking duck legit pala talaga yun. Kasi nandito nga tayo sa Peking talaga dito sa Beijing. Ngayon ko lang din nalaman. Tingin ko napakaraming magiging video natin dito kasi unang gabi pa lang natin pero ang haba na ng video. So gagawin ko hihiwa-hiwalayin ko siguro kasi sobrang haba ang magiging stay natin dito. So first 5 days is dito tayo sa Beijing. Then dilipat tayo after 5 days dilipat tayo sa Shanghai naman. Okay, papasyal ko kayo dun. Kita-kits tayo sa susunod na episode. Nakakapagod din pala to. Sana kaya din yung 2 hours na yun.